Grabe mga ka-chicks, nakikita nyo ba yung hindi ng init ngayon, ano? Nandito tayo sa farm. Ay, matinding stress ang binibigay niya sa ating mga alaga, no? Sa ating mga estudyante. By the way, magandang araw sa lahat ng mga tropa, mga idol, mga ka-chicks. Grabe ang init. Hindi ko alam yung temperature. Lalo sa Middle East, medyo nanggaling tayo dyan. Ilang years tayo dyan, so alam natin, no, sobra init dyan. Sa Qatar, sa Jubail, yan, nanggaling tayo dyan. Ingat-ingat at minom lagi ng tubig. And yung mga alaga natin, lagi nating check, no? Check and make sure laging may tubig inumin na hindi nabibilad. Oh, yung mga hindi pa nagki-claim ng prices sa ating free raffle, claim nyo na, punta na kayo dito sa farm or message nyo ako, no? Yung mga winners. Meron pa tayong tatlo na hindi nagki-claim, no? Punta lang kayo sa farm and welcome kayo lahat dito mga ka-chicks. Yan. Grabe. So, hindi pa pinapakain, no, yung ating mga nasa cord. Medyo hinihintay pa natin lumamig ng konti. Yung mga kakares natin and baby pullets, nagsikain ng iba. Pero yung nandun sa malaking range natin, medyo gutom na. Ayan, no? Dami yan. So, papakainin niya maya-maya in few minutes. Maganda rin mag-ano ngayon. Sa ganitong panahon, magandang mag-breed, no? Yung mga sisyo medyo hindi madaling tamaan ng mga sakit, no? Sa ating experience. Kaya lang, talagang napakainit. Oh, by the way, ito ang update natin sa ating mga hen hatch. Ayun, no? Ito yung hen hatch natin. Lalaki na. So, 1 week, 2 weeks. Ayan. Ito yung ating pure Python Gray, no? Winning line natin to, kaya ito yung pinaparami natin. So, hindi pwedeng mawala itong mga Python Gray natin. So, lagi tayong nagpo-produce ng mga pure nila. Yan. So, meron itong 7 na inakay, oh. Ayan, gaganda, oh. Puro gray yan, mga chicks. Dito naman, another Python Gray. Pure din to. Meron siyang 4 na chicks. So, mas bata ito ng konti. Yan, gaganda, oh. Ito yan, mga gray yan lahat. Pag nagsilaki. Yan. Gray. Mga galing yan. Mga gray natin na yan, Python. Tested na. Yan. Ito, medyo malalaki na ito nasa kabila. 7 chicks. Yan. So, next season, sa breeding this year, siguro bandang September, October, meron na tayong mga nakatabi na mga gagamitin natin. Ito, for next year naman, no? For next year. Kasi napapansin ko na mga ka-chicks, yung mga gagamitin natin na babae, mas maganda, mas bata. Para yung sukat ng mga ilalabas nila magaganda. Sa broodcock, broodstag, kahit na medyo may edad na, basta bata yung inahin, or reverse, no? Pwede, bata yung broodstag, medyo may edad na inahin, magaganda yung mga station nila. Walang lalabas na medyo mahina, no? Or medyo hindi maganda yung sukat. No? Napansin natin yan sa tagal na natin nagbe-breed. Yan. So ito, Python Gray, 7 pieces. This is Python Gray, 4 pieces. So makikita nyo, malulusog yan. Hindi na natin sila binabakunahan pag hen hatch. Ang babako na lang natin dito is 4 packs. No?
Ito naman, yung ating Bruce Barnett. So nakita natin yung mga Bruce Barnett natin, yung performance, no? Na-acquire natin yung Bruce Barnett natin last 2024, 2025. Nasubukan na natin sa pit. Okay, no? Ang gagaling, mga ka-chicks. Ang gagaling ng nila sa eskwela, no? Winning, may tibay, saka convincing yung mga panalo. May mga natatalo, lagi yung sinasabi yan, hindi may iwasan yan. May mga natatalo. So, pero yung hinahanap natin, yung magandang performance nila, yung tibay, at saka itsura ng ating mga offspring, no? Hindi sila ganong gwapo, pero hindi naman pangit, no? Especially itong mga python natin, ang gaganda nito. Saka yung mga Bruce Barnett. Pero kung i-compare nyo sila sa mga sweaters, yung mga bagong bloodlines, na mas gwapo sa kanila, wala, sa akin wala yun, walang problema yun. Hindi naman sila ganong gwapo, pero mas gusto ko sila, no? Yan. So ito, yung Bruce Barnett natin, meron silang 5. Dati to 6, no? Isa medyo na may nangyari. So 5 na lang. Ang lalaki na nito kasi ito yung unang napisa, mga ka-6 yan. Yan. Malaki na. Ganda. Ganda niyan. So yan ang gagamitin natin, broodstag and pullets, no? Then ipapropagate ulit natin next year, so hanggang sa dumami sila ng dumami. Pero yung mga python natin, marami na to, no? Dahil matagal na sa atin yung lines na to. Yan. Okay. Gaganda din itong mga ating mga ano. Siguro 3 lalaki, 2 babae itong ating Bruce Barnett. Pero doon sa mga yan, sa mga nasa range natin, ang dami yan. Almost 300. Meron pa rin tayong mga na-select na mga for materials yan, no? May pure at may mga 2-way crosses, 3-way crosses na ginagamit na sa breeding. Yan. Tapos na yung ating selection, no, ng mga pullets. So yung mga nandito ngayon, like yung sineshare natin sa mga tropa natin, is mga pili na yan, selected na. So, yan, yung mga nakikita nyo rito ang alaga natin, ganyan ang lalabas, no? Pagka nanalo kayo sa ating raffle at na-breed nyo. Same, parehong pareho. Yan. Ay, grabe ang init. So maya maya bababa na rin kami. Ayan. Ayun, no? Gutom na ating mga laban. So pagbigay ng pagkain yan, talagang masisiyahan ka. Nag-aagawan sila, malalakas kumain, no? Siguro bukas, yan, isang magandang topic. Bukas, lahat ng mga nasa range na yan, i-deworm natin, mga ka-chicks, no? I-deworm natin yan. Ang ginagamit natin, soluble sa tubig, no? Hindi pa pwede dyan yung mga tableta, no, na pamurga. So lahat na yan, lahat na nasa range na yan, i-deworm natin sa tubig. Ang ginagawa natin, the night before, kukunin natin yung painuminan nila, no, para wala na silang inumin sa umaga. So pagsalang ng ating pagbigay natin ng pamurga na nasa tubig, talagang iinit sila lahat, no? So effective yung ating magiging pagde-deworm or pagpupurga sa kanila. Hindi sila papakainin muna sa umaga, then siguro bandang tanghali di sila bibigyan ng pagkain, no? Para mas effective yung ating pag-deworm. Ayan, no? Papakain na si Tongtong. Tong! Tong! Yan. Papakain siya, kita nyo. Yan pa yung sa maganda ng mga chicks, no? Dapat pag nagbigay tayo ng feeds, hinahabol talaga kayo ng ating mga sisiw, no? Yan. Susundan kayo talagang empty na sila, no? Hindi yung medyo may laman pa yung kanilang mga butse. Mas maganda yung ganyan. Mas maganda sa sisiw yung medyo nagugutuman sila. Hindi sila laging busog na busog, no? Para naghahanap sila ng mga matutuka, no? Diyan sa range, no?
Kung laging busog yan, lagi lang yan nakasulmok, nakahiga, nakaupo, ganyan, no. So, mas maganda pagpapakain natin sa umaga, no? And then later on, medyo gutom na yan, mag-iikot na sa range yan, no? Maghahanap ng mga tutuka, tatakbo, ganyan, no. So, mas maganda rin yung ganun, ano. Yan, kita nyo, oh. Talagang lahat nakasunod kay Tongtong. Yan. So ang binibigay natin dyan, yung dyan sa range na yan is ano na, no, pellet. Siguro mga ano na yan, nasa 4 months pinapalitan na natin ng pellet. Yan, sobrang init dyan sa lugar na yan. So far wala namang mortality, walang heat stroke or walang nagkakasakit. So maganda yung kalagayan nila, no. Sana lang medyo lumabig lang ng konti, no. Siguro by May papalamig na, so mas maganda na magiging klima dito sa ating farm. Okay, so bukas try natin mag-video, i-video natin kung paano tayo mag-prepare ng kanilang pamurga, no, sa tubig. Lahat yan pupurgihin natin sabay-sabay. And then after siguro mga 1 week, paligo naman. Pinapaliguan natin lahat yan. Kahit na sobrang dami yan, pinagtsatsaga natin paliguan, no, na kahit mailublog lang sa tubig. Para sa ganitong napakainit na panahon, medyo yung katawan nila napepreskuhan ng konti, ano. So may hiwasan yung mga heat stroke na yan, no. Tulad nung ginawa namin sa mga EB, ilang araw kami nagpapaligo every morning. Inuunti-unti namin paliguan lahat bago sila, at paligo din purga din bago maitali, no, dito sa talian natin. So ganun lang mga ka-chicks, no. Konting tips, alam niyo naman yan kasi simple ano lang yan, no? Logic sa pag-aalaga, maayos na pag-aalaga ng ating mga estudyante. Yan, yung ating mga nakatali, nako, sobrang hingal, kita nyo. Hingal, naghihintay ng pagkain. So binibigyan namin sila pag siguro maya-maya bibigyan yan, medyo malamig na. So, pero hingal na hingal yung mga yan. Make sure yung kanang inuman lagi may laman, no? Lagi nating ulit-ulitin yan para maiwasan natin yung mga heat stroke. Maraming nagpo-post, no? Like sa FB, YouTube, pinapakita nila ano daw yung nangyari, na nawala yung kanilang nawala ng buhay, yung kanilang manok, no? Hindi nila alam, no, kung ano. Kadalasan yan heat stroke or may nakain na kung ano-ano diyan sa kanilang tinatalian. Minsan kinukulang sa tubig. So yan ang mga probable causes niyan. So dapat alagaan natin mabuti, no? Imagine sa tindi ng init ngayon, nandiyan sila sa initan, no? Walang mga lilim diyan, mga ka-chicks. Ang lilim lang diyan yung tipi, no? So papasok na sila doon, pero napakainit pa rin na singaw ng paligid, no? Imagine. Tapos wala silang mainom na tubig. So medyo matinding stress ang dinadanas ng ating mga estudyante. Tulad nito isang white na to, no, mga chicks. Ito yung ating original na Tasmina white. Yan. Last 2 weeks ago, wala na yan. Nakahiga na lang dyan sa ano. Nakita nung ating mga tropa rito, nakahiga dyan sa may malapit sa tipi niya. Nanginginig yung katawan. So itinaas nila, no? So pagdating ko dito sa farm, sabi ko hilamusan. So nakita ko talagang nanginginig pa rin, na hindi siya yung normal, no? So yun, sigurado yun. Kung hindi nila nakita, wala na yan, no? Heat stroke yun, mga ka-chicks. Heat stroke. So ngayon yan, nakatali na siya, no? Medyo nakarecover na siya. So hopefully dire-diretso na yan. So ang billing ko sa mga tropa rito, ano? Isang magandang tips, no? Sa kainitan ng panahon, ang sabi ko sa mga bata natin dito, iikutin nila, no? Time to time, ikutin lang nila, silipin lang nila. Kasi minsan, yung tali natin, naiipit sa damo, no? Naiipit sa damo. Minsan bumabalibid sa maliit na damo, no? So hindi nila magawang pumasok sa tipi. So pag ano nang nangyari, for sure,
pag hindi nakita ng mga bantay natin, ng mga katulong natin dito sa farm, for sure, wala na sila. Hindi natin aabutan na humihinga. So dapat, lagi natin bilinan yung ating mga tropa rito, mga kasama natin dito. Konting malasakit, no? Ikot lang ng konti. O kaya, ngayon, nandito ko sa sa Rueda. Yan. Kahit nandito ka lang, makikita mo yan, no? Sa kainitan ng, let's say, 12 noon, 1 p.m., 2 p.m., makikita mo yung kalalagayan yan. Naabot tanaw mo, makikita mo kung nasa loob sila ng TV. Kung walang laman ng TV, tingnan mo kung nasa, no? O kung maaari, nasabit na sila or no? So, konting malasakit, maiwasan natin yung mga ganong sakuna, no? Mga ka-chicks. So, yan lang. Nag-share lang ako ng mga experience natin dito, ng mga simple tips para sa magandang pag-aalaga ng ating mga estudyante. Okay? Again, maraming salamat sa mga solid subscribers. Please like, no? Kung nagustuhan nyo o itong ating video, paki-share na rin. And of course, sa mga hindi pa subscriber, isang click lang yan, wala namang bayad dyan. Please subscribe, no? And mabuhay po tayong lahat. See you at my next video. Bye-bye. Siyempre, thumbs up. Axel! Yun. Kumaway na ating mga tropa rito. Nagpapakain na sila, no? So, hanggang sa muli, mga ka-chicks. Bye-bye.